So ayan, tara po, manguha na tayo ng itlog at talagang grabe na tong sakit ng aking kamay. Kaliwa na gagamitin natin, di bali kaliwat kanan naman tayo. Ayan po, ang gaganda ng quality oh. Alright. So yan po, nung player ako noon ng table tennis, talagang kaliwa kanan po tayo, no? Pati sa basketball, nagagamit din natin ang kaliwa natin. Matindi tayo eh. Ewan ko ba. Kaya walang problema kung alanganin tayo sa kanan. Pero ang dominant ko, kanan po talaga. Nagkataon lang na, ayan. Ayan oh, gaganda ng quality oh. Kunin na natin to. Ayun, meron pa. Ayun oh. Kakaitlog. Kunin na natin yan. Ah! Mainit-init pa oh. Marami pa po mangingitlog dyan. Gusto ko magluto mamaya ng nilaga. Matikman naman natin. Total marami naman tayo dyan, no? Alright. Marami pa po mangingitlog dyan. Ayan, oh, mga quality. Oh. Wala na ba sa ilalim? Wala na. So, ayan po. Ang nakuha natin dito sa baba. Oh, di ba? Saan nyo kukunin yan? Pera po yan. Pera yan, no? Hindi tayo nakikipaglokohan dito, ha? Ayan, oh. Oh. Diba? So ito lang po kinaganda ng pugo, no? Kaya sabihin natin hindi ganong kalaki yung presyohan ng pugo, eh kikita ka pa rin po talaga. Kikita ka. Anyway, at the end of the day, ikaw naman ang mag-aano niyan eh. Magpipresyo. Kasi ikaw ang gumagastos. Remember yung production cost, no? Yung production cost, kailangan nyo pong i-consider sa pagpipresyo po ng produkto nyo. Kasi kung hindi, yari kayo, no? Yari kayo. Ayan, no? Ang gaganda ng quality. Kahit yung pure blend na feeds, no? Ayan, no? Marami pa po dyan, mangingitlog. Ito pipilian natin, no? Yung mga all goods for incubation, ayan, katulad yan, mga all goods yan, no? Kasi ang dami naghahanap rin, lalo yung kabatch ko po, no? Kabatch ko. Alright. O, diba? Tapos, isang itlog ng manok. Yan, no? Bali, dalawa na po yung nakuha natin na itlog ng manok. Okay? So, yun po, no? Mamaya babalik tayo dyan. Pero hindi na natin masushoot. Dahil, doon na tayo sa loob. Masakit na po itong kamay ko, no? Magang-maga. Alright? So, yan sila. Mga nakuha natin, no? Oo, di ba? Nasa 80 mahigit po ang iniitlog nila kada araw, no? Okay? Ayun, meron pa doon, no? Kaso hindi ko alam kung mamaya na natin kukunin po yan. Mamaya na natin kukunin, no? So may kaiitlog po doon. Alright. So yun, lalagay muna natin to doon sa loob ng bahay. Pilian natin ng mga pinaka goods na goods lang talaga. Para at least kapag may maghahanap ng fertile eggs, yung magaganda naman na maibibigay natin. Mahirap rin po kasi yung bigay lang ng bigay, no? Basta may mabenta. May mga ganun eh, no? Na bigay dito, bigay doon. Tapos, basta makabenta. Parang ganun, no? At bubukas na rin tayo ng mga ilaw natin. Mamaya na tayo magbukas ng aircon. Binuksan ko po ito eh. Mamaya na.
Tapos, yung nasa gilid, mahapde talaga ang ating kamay. Okay? So, yun po, mamaya samahan nyo po ako, magsusort tayo ng mga itlog ng pugo, no? Na pang-incubate, no? At kung sakasakali may bibili, may bibigay tayo. Pero pag naka 3 days, 4 days na po yan, wala na tayong choice kundi i-out na po natin, no? Anyway, 2 weeks naman po ang tawag rito, ang storage ng ating mga itlog, no? Sa room temperature, no? Swerte lang natin kasi malamig dito sa bahay natin kahit mainit sa labas, no? So, ayan. Diyan natin nilalagay yung mga fertile eggs. Ito po yun. Tapos yung mga pambenta dito na. Ayan, no? So, yun. Mamaya po samahan nyo po ako. Mag-sort tayo ng itlog. Gabi na lang siguro. At wala na tayong mailalagay dito sa ating incubator. Dahil punong-puno na po, no? Puno na yan. Dalawang yan. Puno na yan nasa labas. No? At first batch, second batch lang po tayo. Para hindi tayo maguluhan, no? Yan muna. Okay? Kapag to naging successful, kahit sabihin mo 60-70% ang lumabas na hatching natin, uulitin natin yan. Uulitin po natin. Uulitin natin. Ito safety, mga itlog natin dito. Hindi na mapipisa kung walang similya, no? Dahil mataas ang hatching rate nitong mga to, no? Ito ang mataas ang hatching rate para sa DIY incubator, no? Yun hindi pa tested yun, no? At hopefully maging successful po ang ating breeding at samahan niyo po ako sa journey natin sa quail farming, breeding and propagation hanggang sa pagbebenta natin ng mga itlog, ng karne ng pugo, no? Hanggang sa pag-o-audit, hanggang sa pagde-deliver. Yan po ang mga magiging content natin sa hinaharap, no? Kapag tayo po ay full-time farmer na po, no? So sa ngayon, yung setup natin is may work tayo tapos at the same time farmer tayo and business owner po tayo, no? Ganon, doon lang tayo iikot, no? Dito lang po tayo iikot sa livestock farming activities po natin ng mga content natin, no? Wala akong i-content tungkol sa trabaho. Wala akong i-content tungkol sa kung ano yung ginagawa ko sa trabaho, no? As farmer, ang gusto kong makita ninyo sa sarili ko kapag sa Facebook po, no? So, ayoko pong maiba, no? Yung tema natin sa Facebook at saka sa YouTube. Alright? So, yun lang po. God bless po sa ating lahat. Peace!